Hey guys, it's RJ Ganeshan and tara, it's Sunday and meaning it's another Sunday vlog with me. And nandito tayo ngayon sa sa Serendra. Normally nasa South tayo, nasa BGC tayo. And for today, actually merong 4.25 sale which is April 26 ngayon. But we're gonna look around para dun sa mga, ayun, nakita ko siya agad guys. Look at that. So, pwede tayo magtanong dito. Ayun. Hello po kuya, I'm RG po. Can I ask po about what is 4.25 sale? Ano po sir, anniversary po ng Taguig. Oh, founding anniversary Yes, po. Bali po kuya, paano po siya malalaman kapag yung specific store po is may sale? May ano po siya sir, na may sticker po na ganito. Oo, ayun yung sinasabi dun sa Facebook post guys, na kapag may wink, tama po ba kuya? May 425 na sticker. May nakalagay naman pong 425. Like po sa bigay po sa harap. Oo, sige po kuya, salamat po. Ano pong name niyo po kuya? Edgar po. Edgar. Thank you kuya Edgar, God bless po. Ayun guys, grabe. Daming sale ngayon, pero you know what, sa gitna pa talaga nung hindi pa paldo days guys, pero 4.25 siya tumatak. So, titignan natin kung may mabibili tayo dito. Actually guys, naghahanap ako nung merong wink sign sa mga phone charms. Phone charms yung hinahanap ko na gusto kong bilhin. Ayun guys, hello po. So, we're in the middle of high street and ayun, nakayupo muna ako dito to share yung nangyari the one week of, kasi diba it's another Sunday reset vlog. So nung nangyari this week, sobrang nakakapagod and nakakapagod naman palagi, but then again we have to find our strength back again for another week. So before tayo next sa another week, I'm gonna share to you what happened nung week ko this week. Actually, nag-start yung week ko more likely nung Wednesday. Kasi nung Monday, Tuesday, nag-work ako under OJT sa work from home. And nag-lock in ako. And hindi ako masyadong lumabas sa bahay. And nung Wednesday naman guys, I met a lot of new friends and I invited them on a volleyball game sa schedule nila Kuya Sep. And ayun, dami nangyari and sana napapanood nila to kasi sabi ko i-share ko sa vlog yung mga pag-aasikaso nyo guys. Ayun. Pero ayun, di ba nga naglaro kami nung Wednesday. Grabe yung nilaro ko nung Wednesday. Like, I played my heart out. Pero nung semis kasi guys, grabe natalo kami dun sa crucial point na not over na service was, already on match point na kami noon. Like 20, kasi 21 lang eh. Tapos nagka-juice. So 20 and then 19 yung kalaban. So, nag-not over yung service niya guys. Pero, hindi ko naman kasi talaga siya masisisi. Pero kasi, sobrang laki ng lamang namin nun. Sobrang laki ng lamang. Like, nasa 16 kami yung kalaban namin. Like, nasa 11 lang, ganun. Tapos, naiyak ako kasi, middle kasi ako nung Wednesday na yon. Kasi, ayun, sobrang ganda ng nilaro ko nung semis na yon. Tapos, middle ako nun. So, syempre, lilikod. Pero hindi ako nagpalabas sa likod kasi gusto kong tumulong sa defense. Tapos, hindi kami nakaikot ulit. Tapos, yung sumabay na middle sa harap, palong-palo. Guys, larong-laro siya. So, anong nangyari? Nahabol kami. So, nangyari noon is 16, 14 pa nga lamang pa din kami. And then 19, gumanon. So, noon na kami mag-batch point. Like 2019. And then ayun, service error.
Pero dapat, hindi ko na dapat siya sinishare dito. Pero I think that was the most easiest way para makamove on ako, diba? Pero sana naman, kaya yung mga volleyball players dyan magsiserve na lang tayo. So, lalo na pag crucial, sa gitna nyo na dalhin yung bola, wag na kayo manarget, wag nyo na padalhin kung saan-saan yung bola nyo. Kasi, a lot of things can happen during a 1 point. So, especially sa crucial point. So, wag nating sayangin yan. And a lesson learned din naman. And next time, siguro I gonna think na lang din as a player, as a matured one, na wag isisi sa kakampi yung isang puntos na error na ginawa ko. So, ayun. And, ayun, nung Wednesday na yon on that same schedule, actually guys, lagi akong sumasabay kay Kuya Sep sa motor. Pero nung araw na yun guys, hindi niya ako sinabay. Malungkot ako umuwi nun guys. Like, naglakad ako from court to bahay. Hindi, joke lang. Sana namin naman na itong vlog ni Kuya Sep. Kasi sobrang dami niyang pending sa akin. Lagi siyang may excuse ha kapag kapag anong tawag dito. Kapag nagsisend ako ng vlog. Hindi naman siya mandatory na kailangan mong panoorin yung vlog ko. Pero kasi, Kuya Sep naman. Hindi, joke lang. Ayun, umuwi nga ako ng bahay ng Wednesday. Sobrang lungkot ko. So, kumain lang ako. Hindi ako kumain nun. I think naggatas lang ako nun. Tapos, after that, pagtapos uminom ng gatas, natulog agad ako. Pero kasi, hindi naman dahil sobrang lungkot ko kaya ako natulog agad. Pero natulog ako kasi meron kaming fire prevention seminar ng Thursday morning. And to share it with you guys, sobrang galing ng araw na yun kasi naitawid naming mga heads yung nasa part kasi ako ng council, kung hindi ko pa na-share sa inyo or hindi nyo pa alam, sa PUP Taguig. And I've been an auditor and the event head ng fire prevention seminar. And as an OJT student, or 4th year student na nag-OJT, hindi ko masyadong natutunan ng pansin yung preparation ng seminar. But as much as possible, I'm taking my duties and responsibilities naman. And I think nairaos yung event na yun. And ano bang core memories ko nung araw na yun? Alam ko na. Nag-tech guy ulit ako nung araw na yun guys. Which is I'm always doing last term kay JJ. And grabe ang hirap para talaga. Try yung ayun. So, ayun guys. That same day that during the fire prevention seminar guys, I become a tech guy. And sobrang na-miss ko yun. But I did feel the same pressure. I did feel the same excitement. Pero grabe, ang hirap para talaga mag-tech guy. Like the whole during event was on yours. Nasa flow mo, nasa sariling kakayahan mo, or ikaw yung magpapatakbo, magpapadaloy ng event. And I think kahit na kailangan ko minsan ng support from the technical head, which is CJ, ayun, naitawid naman siya the whole event. And si Sandra talaga is sobrang laking tulong nung pagpaplano nung fire prevention seminar. So to Nico and Sandra, a job well done for our fire prevention seminar. And of course to the ACES president of UP Taguig, which is si Kuya Earl. Thank you so much for pagpapadaloy na nagdaloy or pagiging ano bang tawag doon? Ayun, the event heads. Like, sila talaga yung nag-pursue para
maging success yung seminar nung Thursday. And after Thursday, dumating si Friday and Saturday. Nung Friday naman, ang ginawa ko is hindi ako nakapag Friday night, guys. Nagkaaway kami nila, nagkasagutan kami ni mama kasi ayun. Medyo something really different sa pagka-communicate namin sa bahay. Baka siguro pressured sila yung parents ko kasi kakapanganak lang ni ate. Hello Ate Nika, if you're watching this, congratulations for your normal delivery kay Baby Z. And welcome Baby Z to the outside world. I'm so lucky to be your tito. And sooner or later makakasama na kita sa vlog. So tara Z, i-influence kita ng mga bagay na dapat mong matutunan. Let's go! And ayan, so I'm so excited to see Baby C. Hindi ko pa siya nakikita sa picture pa lang. And thank you Lord kasi normal delivery ni ate. And kinaya niya yun guys. And nung mga nakaraan niya parang nakita ko pa yung video niya sa GC. Like, palagi kasi siyang nag-SMB kutan na napapansin ko. So, nagulat ako nang nag-chat na si Kuya JC and papasok ako nung Thursday. Nag-chat si Papa. Nagsabi si Papa nang galing sa chat ni Kuya JC na pumutok na nga daw yung panubigan ni ate and then pumunta na sila sa hospital. And, ayun, so Friday nangyari yung lahat which is April 24? Tama ba 24? Oo, kasi 25 nung nag-concert ako. Ayun, 24 lumabas si Baby C. So, April 24 it is. Kaano nga siya kasabay siya ng anniversary nila Ate Macy and Kuya Kone. Mama naman ni parents ni Zoe. Uy, Z din pala si Zoe, no? Galing. And ayun, nung Saturday, ayun, nag-concert ako. Ito, papakita ko yung ibang mga clips ng concert. Sobrang saya. And I even do content during that day, which is sa Instagram ko naman, na POV ata yung tawag doon. My first tagig-tugtog Trust Me Edition. Guys, so since walang tao, kunin natin yung space sa likod para mag-video. Picture. Thumbnail. Ayan, bahay. Sa pagkatapos sila maliit. Ayun guys, so I'll be meeting my friend here in BGC and it's 6:30 yung call time namin or the time that we will have to meet. And mag-iikot-ikot kami and then I have foods to share with him and I think hindi ko na masyadong isasama sa inyo kasi gusto niya magkaroon kami ng time without the vlog. And I'm really looking forward for you guys to stay tuned. And grabe, nandito na naman ako sa feed nyo on another Sunday reset. And it's been another day
it's another blessings to count on, indeed. And again, happy 439 founding anniversary to Taguig City, and sana mas marami pa tayong matamasa at pag-uunlad na mayroon sa lungsod. And to our city officials, thank you for your service and lagit lagi para sa bayan. So dito natin tatapusin yung vlog. Thank you so much for watching, and I hope you get that what you've been praying. Yung pinagdadasal mo, makukuha mo yan. Hindi man ngayon, pero soon. Bye-bye. Peace out. Sergey, bye-bye. Subscribe to my channel.